Tagalog, no? So, walang pinag-iba sa salitang paso, no? Na siyempre merong baga, merong init, merong apoy. So, yun po ang magaganap natin dito sa pinaso na ito. Isang pamanang kaluto sa atin, hindi lamang dalawang kababaihan ng malolos, kundi isang dakilang pamana sa atin para sa ating lahi na binigyang buhay ang mga itong uri, mga simpleng pagkain, pero nagkaroon ng marka sa ating kasaysayan. So, yun po. Ang isi-share namin sa inyo ay yung nabanggit ni Prof. kanina. Yung pinaso po, isa sa ipinagmamalaking dessert dito po sa Bulacan. So, meron lamang po tayo ditong 5 ingredients. Napakadali po niyang gawin, kayang-kaya niyo gawin sa bahay. So, lagi niyo lang po tatandaan yung ingredients ng leche flan. Pero, Almost the same ingredients, pero meron po siyang soda crackers. soda crackers. So ito yung pinaka magiging main character or ingredient sa paglikha ng pinaso. Noong unang panahon, when pinaso was introduced to our colony, ito po ay gumagamit ng mga leftover na tinapay. Yung po tinatawag na biskotso. Kaya tinawag na biskotso, 2 beses na niluto or 2 ulit na niluto ang tinapay. Pero nung dumating ang mga Amerikano, nung pinakilala nila ang mga pagkain, mga depakete at mga madalian para kainin, ang soda crackers ay isa sa mga naging bahagi na sa paglikha ng isang modernong pinaso. Then yun naman po yung... Anong brand ba yan, Sir Birdie? Skyflakes po yung Ayan. ginagamit natin. Maraming salamat po, Skyflakes. Bukas po mamamahagi sila.